Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang American horror thriller film mula noong 2014 na pinamagatang It Follows. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, sa isang mapayapang village, kung saan biglang tumakbo ang dalaga. Patuloy siyang tumitingin sa kanyang likuran habang tumatawid sa kabilang bahagi ng kalsada, na parang sinusubukan niyang tumakas mula sa isang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, pagdating niya sa bahay nila, lumabas ang kanyang ama at nagtanong kung anong nangyayari sa kanya. Gayunpaman, ang dalaga ay nilampasan lang siya, sumakay sa kanyang kotse, at nagmaneho. Kasunod nito, nagpatuloy siya sa pagmamaneho ng ilang oras. Kahit sa oras na ito ay nakatingin pa rin siya sa likod na para bang may sumusunod sa kanya. Sa wakas, huminto siya sa isang beach at tinawagan ang kanyang pamilya. Ang dalaga ay nagsasabi sa kanila na mahal niya sila, at hindi sila dapat mag-alala tungkol sa kanya. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa dalampasigan, na parang may hinihintay. Kinaumagahan, natagpo ang patay ang dalaga sa parehong lugar. Ang kanyang binti ay napilipit ng nakakakilabot. Ang susunod na eksena ay makikita natin ang isa pang nakatira sa village na si Micah, isang dalaga din, siya'y lumalangoy sa kanilang pool. Ang kanyang mga kaibigan ay nanonood ng isang pelikula sa loob, ngunit si Micah ay hindi interesado manood, dahil kailangan niyang maghanda para sa kanyang date. Kinagabihan, nakilala niya ang kanyang kadate na si Jeff, sa isang sinihan. Habang naghihintay ang dalawa sa pagsisimula ng palabas, nakita ni Jeff ang isang kakaibang babae na nakasuot ng dilaw na damit na nakatayo sa may entrance. Mabilis niyang tinanong si Micah kung nakikita niya ang babae, ngunit sinabi niya na hindi. Dahil dito, biglang nawala sa mood si Jeff at nagtanong kung maaari silang umalis. Nagtaka at tinanong ni Micah ang dahilan, ngunit si Jeff ay gumagawa lamang ng dahilan na hindi maganda ang pakiramdam niya. Sa pamamagitan nito, nasira ang gabi nila at umalis na. Kinabukasan, nakikipag-usap si Micah sa kanyang kaibigan tungkol sa date niya. Malinaw na interesado siya kay Jeff at ipinahayag ang kanyang pagnanais na magkaroon sila ng relasyon dalawa. Nang gabi ring yon, muli silang lumabas. Naghahapunan sila sa isang restaurant, at habang nag-uusap ang dalawa, dahan-daang lumapit kay Jeff ang isang misteryosong nilalang. Nang maglaon, pumunta ang dalawa sa isang liblib na lugar at nagkaroon ng romantikong oras sa kotse ni Jeff. Gayunpaman, bago pa ayusin ni Micah ang kanyang damit, bigla siyang pinatungan ni Jeff mula sa likuran. Pinatulog niya ito hanggang sa nawala ng malay. Pagkagising niya nalaman ni Micah na nakatali na siya sa isang wheelchair, at nasa abandonadong lugar na siya. Tila humihingi ng tawad si Jeff at nangakong hindi siya sasaktan. Pagkatapos ay isiniwalat niya kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. May isang misteryosong nilalang pala ang sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Nagsimula ang lahat noong nakipagtalik siya sa isang babae, at ang sumpa nito ay ipinasa sa kanya. Ipinaliwanag pa ni Jeff na ang tanging paraan upang maipasa ang sumpa ay ang pakikipagtalik sa isang tao. Pagkatapos, binanggit din niya na ang nilalang ay maaaring magkaroon ng anyo ng sinuman, kaya hindi niya malalaman kung sino ito. Si Micah ay halatang hindi naniniwala sa kanya, at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Gayunpaman, hinila siya ni Jeff sa gilid ng gusali, at ipinakita sa kanya ang nilalang. Biglang nakita ni Micah ang isang kakaibang babae na walang damit, dahan-daang naglalakad patungo sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jeff na kailangan niyang tumabi sa ibang lalaki upang ilipat ang kanyang sumpa. Ngunit kung maabutan siya ng nilalang, papatayin siya nito. Kasunod nito, hinatid siya ni Jeff pabalik sa bahay ng kanyang kaibigan at ibinaba siya. Pagkatapos ay tumakas siya agad sa lugar bago pa siya mahuli ng ibang tao. Hindi nagtagal, sumugod ang mga kaibigan ni Micah para tulungan siya. Tumawag sila ng mga pulis, at si Micah ay tinanong ng ilang mga katanungan tungkol sa nangyari. Ang pulisya ay nag-iimbestiga ngunit walang nakitang mga palatandaan ni Jeff, dahil ang binata ay gumagamit ng peking pangalan. Kinabukasan sa paaralan, habang nasa klase, napansin ni Micah ang isang matandang babae sa di kalayuan. Mukhang out of place talaga siya, nakasuot lang ng pantulog. Nakakapagtaka, walang nakakapansin sa kanya sa klase. Bilang resulta, napagtanto ni Micah na ang babae ay ang nilalang, kaya nataranta siya at agad niyang kinuha ang kanyang bag at umalis. Ngunit sa hallway, muli niyang nakasalubong ang parehong babae. Sa takot, tumakbo siya palayo sa paaralan, at nagtungo sa isang tindahan kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga kaibigan na sina Kelly at Paul. Gaya ng inaasahan, hindi naniniwala ang kanyang mga kaibigan sa nangyayari, ngunit nag-alok si Paul na samahan siya sa kanyang bahay ng gabing iyon. Dahil dito, malalaman natin na may crush si Paul kay Micah, kaya willing siya ihatid si Micah sa kanila para makasama siya.
Ang gabing yon, nahihirapan makatulog si Micah dahil napaparanoid na siya. Bumaba siya at naabutan si Paul na nanunood ng TV. Sinusubukan niyang aliwin siya, na sinasabing magiging maayos ang lahat, ngunit hindi siya nakikinig. Maya-maya lang ay narinig nila ang pagbagsak ng bintana ng kusina. Tumingin si Paul ngunit wala siyang nakita doon. Sa takot, umakyat siya sa itaas at ginising ang iba. Samantala, naiwan si Micah na mag-isa sa ibaba. Nagpa siya siyang suriin ang kusina para sa kanyang sarili. Ngunit ito'y nagulat, nakita niya ang isang babaeng may peklat na gumagapang patungo sa kanya. Si Micah ay nagmamadaling umakyat sa kwarto ng kanyang kaibigan at sinara ang pinto sa likod niya. Sinusubukan ng lahat na pakalmahin siya ngunit si Micah ay naiwang trauma. Sa wakas ay napagtanto niya na siya ay isinumpa, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay hindi pa rin kumbinsido. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya ang isa sa kanila na buksan ang pinto, na nagpapakita ng isang walang laman na pasilyo. Sa simula ay kumalma na si Micah, na iniisip na naghahalucinate lang siya. Ngunit sa sandaling yon, isang napakatangkad na lalaki ang pumasok sa may likod ng kanyang kaibigan. Sumigaw siya at agad na tumakas sa bintana ng kwarto at papunta sa balkonahe. Sa susunod na eksena, nakarating si Micah sa isang park ng village, sakay sa kanyang bisikleta, habang ang kanyang mga kaibigan ay naabutan siya at sinusubukang pakalmahin siya. Nang makita nilang paranoid si Micah, nagpa siya ang grupo na hanapin si Jeff, para makakuha sila ng ilang sagot. Nang maglaon, nahanap ng grupo ang kanyang address at nakarating sa lugar, ngunit ito ay inabandona, pero hindi sila sumuko. Nagsimula silang tumingin sa paligid at maghanap ng mga lumang larawan at iba pang mga pahiwatig na nagtuturo sa kanila sa school ni Jeff. Sa pagpunta nila sa paaralan, sa wakas ay nakita nila ang kanyang tunay na address at nalaman na ang kanyang pangalan ay Jeff Yu. Walang pag-aaksaya ng oras, dumating sila sa kanyang bahay at hinarap siya. Agad na humingi ng paumanhin si Jeff at ipinaliwanag na ganoon din ang ginawa sa kanya pagkatapos ng one-night stand. Inihayag niya na ang sumpa ay totoo at ang tanging paraan upang makatakas ay ang ipasa ito. Nang marinig ito, natigilan si Micah at ang kanyang mga kaibigan, at nagpa siya silang lumayo sa abot ng kanilang makakaya. At napagdesisyonan nila na doon muna sa lake house ng isa sa kaibigan ni Micah. Gusto ni Micah ang ideya, at lahat sila ay nagpa siya na magtungo doon. Sa paglipas ng mga araw, nalilimutan ng grupo ang lahat ng kanilang mga problema at nagkaroon sila ng oras sa kanilang buhay sa lake house. Hanggang isang araw, may kakaibang babae na lumapit kay Micah mula sa likuran. Siya ay walang iba kundi ang nilalang na humahabol sa kanya. Hinawakan ng nilalang si Micah sa buhok na ikinagulat ng lahat. Sinubukan ni Paul na iligtas ang kanyang kaibigan ngunit dahil hindi niya makita ang nilalang, kaya wala siyang magagawa. Sinubukan niyang paluin ang upuan, ngunit pinatalsik siya ng nilalang. Pagkatapos nito, tumakbo ang grupo sa isang malapit na shed. Kumuha ng baril si Micah at binaril ang nilalang. Ngunit wala itong pinsalang naidulot. Sa sobrang takot, sinara niya ang pinto ng shed at nilock ito. Nakakagulat, dahil ang nilalang ay gumawa ng butas sa ibaba ng pinto. Naghintay si Micah ngunit wala siyang makita sa labas, at habang papalapit siya sa butas, nagulat siya sa isang batang lalaki na may marka sa mukha. Ang nilalang ay kayang mag-iba ng anyo upang magkasya sa butas. Kaya agad na tumakbo palabas si Micah sa takot at sumakay sa kanyang kotse. Nagmaneho siya ng mabilis para makalayo agad. Ngunit dahil sa takot, nag-crash ang sasakyan sa taniman ng mais. Sa susunod na eksena, nagising si Micah sa ospital, kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi. Bahagyang nasugatan siya at nalaman mula sa kanyang mga kaibigan na kailangan niyang manatili doon ng ilang araw. Nang marinig ito, muling nagsimulang magpanik si Micah, dahil naniniwala siyang mako-corner siya ng nilalang sa ospital. Ngunit pinakalma siya ng kanyang mga kaibigan at tinitiyak sa kanya na nasa tabi niya sila. Sa sandaling ito napagtanto ni Micah na kaya niyang tapusin ang lahat ng ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay makipagtalik sa isang tao at ipasa ang sumpa. Sa kabutihang palad, pumayag si Greg na gawin ito, dahil hindi pa rin siya naniniwala sa sumpa, at gusto niyang maging normal ang kanyang pakiramdam. Nang gabing yon, ang dalawa ay may magandang sandali sa kama ng ospital. Pagkalipas ng ilang araw, habang binabantayan ni Micah ang bahay ni Greg, napansin niyang may pumasok sa bintana ng bahay ni Greg. Nagulat siya dahil nakikita pa niya ang nilalang, nagmamadaling tinawagan ni Micah si Greg para sabihan siya. Kinakabahan, dahil walang sumasagot, kaya napilitan siyang magmadali sa kanyang bahay. Nakita niya ang nilalang sa itaas, na nakabalat kayo bilang ina ni Greg, na kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Sinisikap ni Micah na bigyan ng babala si Greg, ngunit binuksan ni Greg ang pinto na naging dahilan ng kamatayan niya. Sa takot, tumakbo si Micah palabas ng bahay at nagmaneho. Alam niyang sinusundan na naman siya ng nilalang.
Takot at gulat sa kanyang nasaksihan, naglakbay siya sa dalampasigan. Pagdating doon, nakita niya ang ilang mga lalaki at sinubukan niyang akitin ang mga ito na makipagtalik. Gayunpaman, nagbago ang isip niya agad at bumalik sa bahay. Kinabukasan, nag-alok si Paul na tulungan si Micah. Inamin niya na gusto niya siya, at binanggit na handa siyang tanggapin ang sumpa, kung yun lang ang paraan para mapanatili siyang ligtas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tumanggi si Micah, at sa halip ay nag-iisip ng planong patayin ang nilalang sa ikakabuti ng lahat. Nang maglaon, ang natitirang grupo ng magkakaibigan ay nagmaneho papunta sa isang kalapit na swimming pool at pumasok. Nagdala sila ng iba't ibang mga dekuryenteng gamit na pwede nilang gamitin upang mag-shock sa tubig ng pool. Si Micah ay naghihintay sa pool para lapitan ng nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya itong pumasok. Gayunpaman, nabigo ang kanilang plano nang magsimulang maghagis ang nilalang ng mga dekuryenteng gamit sa pool. Tila ang nilalang ay isang matalino. At nagsimulang magpanik si Micah, at sumisid siya sa ilalim ng tubig upang iwasan ang mga binabato ng nilalang. Pinipilit din ng kanyang mga kaibigan na tulungan siya ngunit hindi makita kung nasaan ang nilalang. Samantala, naglabas ng baril si Paul at sinubukang barilin ang nilalang. Siya ay ginagabayan ni Micah, ngunit aksidenteng tinamaan sa pagbaril sa binti ng isa nilang kaibigan. Habang ang nilalang ay patuloy na naghahagis ng mga bagay kay Micah, ang isa sa kaibigan niya ay matalinong naghagis ng kumot sa ibabaw nito, upang makita ni Paul kung nasaan ito. Agad niyang binaril sa ulo ang nilalang, dahilan para bumagsak ito sa pool. Sa paniniwalang nagtagumpay na sila sa kanilang misyon, at si Micah ay lumangoy para umalis na sa pool ngunit muling bumangon ang nilalang at hinawakan ang kanyang paa para pigilan makaalis sa ilalim ng tubig at lunurin hanggang mamatay. Ngunit sa kabutihang palad, ang magiting na si Paul ay hindi nagpadaig sa nilalang at binaril ito ng maraming beses, na naging dahilan upang tuluyang mabitawan si Micah. Dahil dito, naniniwala na ang grupo na napatay na nila ang nilalang. Ngunit sa kabilang banda, ang pool ay nagsimulang mapuno ng pulang likido. Walang makita na nilalang at nabigo na naman ang kanilang plano. Napagtanto na hindi ito maaaring patayin, nagbago ang isip ni Micah at natulog kasama si Paul ng gabing yon. Sa pamamagitan nito, nailipat na sa kanya ang sumpa. Sa huling eksena ng pelikula, nag-ikot sa bayan si Paul. Naghahanap ng perpektong tao na mapaglilipatan ng sumpa. May nakita siyang dalawang Magda at saglit na itinigil ang kanyang sasakyan para makipag-ugnayan sa kanila. At dito nagtatapos ang pelikula, malungkot man pero sana ay natuwa po kayo. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Suportahan nyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Salamat po, hanggang sa muli.